Paano magtanim ng kamatis? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano magtanim ng kamatis at ano-ano yung mga pwede natin pagkunan ng similya. Coming up. Ngayon nandito po tayo sa ating space farm, yung ating small productive area in controlled environment. So ngayon ang ituturo ko sa inyo yung pagtatanim ng kamatis. So una, makakuha po kayo ng pantanim sa mga seeds na nabibili natin sa AgriSupply. Ito po maraming advantage, lalo na kung hybrid. Kung hybrid po yung nabili ninyo, marami siyang magbunga, matitibay sa sakit, tsaka may fungicide na yung mga seeds. So hindi siya basta-basta nasisira or nabubulok pag itinatanim po natin. Kaya lang, gagastos po kayo dahil bibili kayo ng mga seeds. Ang iba pang pwede natin pagkunan ay yung mga bunga mismo. Ito, yung mga nabibili natin sa palengke. Kahit po yung mga overripe, yung mga pabulok na, pwede po natin pagkunan ng mga pantanim. So mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano itanim galing dito sa bunga. Then yung isa pa, itong cuttings ng mga suckers. So ito po yung cherry tomato. Ito suckers lang na pinutol ko dun sa isang tanim ko, tapos itinusok ko dito sa lupa. So ganun lang po kadali magpatubo ng cuttings. Kaya lang, pagka putol po ninyo, kailangan ibabad nyo agad siya sa tubig. Pwede nyo siyang paugatin doon, or pwede na rin idiretso na sa lupa. Tapos kapag naitanim nyo na, huwag nyo po muna siya paaarawan. Ilagay nyo muna siya sa lilim hanggang sa makarecover siya, hanggang sa tubuan siya ng ugat, saka nyo po siya paaarawan. So again, pwede nyo siyang ugatin muna sa tubig, or pwede na rin itanim diretso sa lupa. Itong tinanim ko na to, diretso na po ito sa lupa. Ayan, dalawa sila, yung isa buhay dun sa kabila, tapos itong isa. Yan, yung sucker po, yan pala yung tumutubo sa balikat ng inyong kamatis. Ayan, parang ganito. Ito, maliit pa. Itong ganito. Yan. Parang mga suwi. Yan, so yan po yung sucker. Pwede po natin yan gawing planting material. Next, ito naman galing sa bunga. So pagka kukuha po kayo ng pantanim galing sa bunga, make sure na hinog yung kamatis para matured po yung seed sa loob. Kasi kung hilaw yan, yung buto sa loob, hindi po siya matured. Pag tinanim niyo hindi siya tutubo. So ang gagawin niyo po dito, i-slice niyo lang siya ng manipis. Yan. Ito po kahit hindi nyo na siya ibilad, pwede nyo na pong itanim diretso. Ayan o. Yan. So yan din po yung ginawa ko dito sa kamatis. Yan din yung ginawa ko dito sa sili. Ayan pa nga yung bunga ng sili. Yan. So gagawin nyo lang po, ilagay nyo dyan yung mga seeds. Kalat-kalat nyo na po para pag tumubo, hindi siya dikit-dikit. Mas madali siyang paghiwalay-hiwalayin. Then, pag nalagay nyo na po, tatabunan nyo siya ng lupa. Kahit may laman, okay lang. Pero kung iimbak nyo, itatabi nyo yung mga seeds, kailangan po tuyo siya. So talagang huhugasan nyo siya, tatanggalin nyo yung laman ng kamatis, tapos sasalain para makuha nyo yung mga buto. So ito lang po yung itatabi natin, patutuyuin, tapos ilalagay nyo po sa garapon. Kung meron kayong silicone gel, mas maganda para hindi amagin yung mga seeds. Yan ay kung iimbak nyo pa. Pero kung itatanim nyo na diretso, yan, pwede na pong ganito. Huwag nyo pong kapalan, nipisan nyo lang yung pagkakatabon dyan sa lupa para mabilis siyang lumabas. So itong kamatis na to, mga inabot lang siya ng wala pang 5 days, lumabas na po dyan sa lupa. Itong sili medyo matagal. Halos sabay silang tinanim, pero nauna po itong kamatis. Then, diligan nyo na para mag-germinate yung buto. So, gagamitin nyo lang po muna pandilig yung tubig lang. Wag po muna kayong gagamit ng swamp fertilizer. Tubig lang po yung gamitin ninyo na pangdilig dito. After 3 to 5 days, tutubo na yan siya hanggang sa maging ganito.
Pag ganito na siya kalalaki, pwede nyo na po siyang ilipat sa mga lalagyan. Pag hiwalay-hiwalay nyo na po para bilis siyang lumaki. Ganon din po sa seeds. Budbud nyo siya ng manipis. Tapos tatakpan nyo po ng lupa ng manipis. Tapos dinigan nyo na. Same lang din yung procedure ng galing sa bunga at galing sa seeds. Pag medyo malalaki na, pwede nyo na pong i-transplant. So ingatan nyo lang po na masira yung mga ugat. So bungkalin nyo muna siya. Yan, tapos kunin nyo ng dahan-dahan. So maganda po pagka yung pagkakapunla, magkakaiwalay, mas madali siyang kunin. Then ilipat nyo na po sa mga cups. Yan. Tapos diligan din po ulit. Yan. So i-press nyo lang po para hindi siya matumba. Then after 10 to 15 days, and ito na siya, malalaki na. So ito pwede na natin i-transplant. Ayan. Sa pag-transplant ito, mayroon ako ituturo sa inyo. So itatanim natin ito ng pahiga para mas tumibay itong kamatis. Kasi pag tinanim natin ng pahiga, nakalubog po ito, yung mga tinik-tinik na yan. Yan. So tutubuan po yan ng ugat. So mas maraming ugat, mas effective sa halaman na sumipsip ng tubig tsaka nutrients sa lupa. So, mas matibay yung ating tanim. So maganda dito sa mga nakatanim sa cup, madali siyang tanggalin. So i-loose nyo muna yung soil. Piga-pigain nyo lang paikot. Tapos tanggalin nyo na. Yan. So pagka loose na yung soil, pwede nyo pong itaktak. Ingatan nyo lang po na madurog yung lupa. Tapos itatanim nyo po ng pahiga. Yan. Kung matatabunan ito, yung mga dahon, pwede nyo po siyang alisin. Yan, yung mga dahon dyan. Tapos tabunan na yung kanyang katawan. Yan. Then diligan na. So ngayon nakahiga siya, pero kinabukasan po magbe-bend yan dito. So tatayo na yung ating kamatis. Kung bilog naman yung inyong container, hanap po kayo ng malaking container. Tapos itanim nyo siya ng malalim. Kung may sasagad nyo po doon sa pinakailalim yung puno ng kamatis, bago nyo po siya takpan ng lupa para mas marami yung matatabunan sa kanyang katawan. So, dahil medyo nadurog yung lupa at nagalaw po yung kanyang ugat, hindi ko muna siya paaarawan. Ilalagay ko muna ito sa lilim. Tapos pag nagta-transplant po pala kayo ng mga tanim ng mga punla, mas maganda gawin siya sa hapon para kinabukasan pa siya maaarawan. Meron siyang time na makarecover. Kasi kung umaga po kayo magta-transplant, madaling malanta yung inyong mga tina-transplant. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan niyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. At sana gumawa na rin po kayo ng inyong space farm sa inyong bakuran. Kahit po semento yan, pwede kayong magtanim, pwede kayong maglagay sa mga container, pwede kayong mag-container gardening. So walang problema. Tayo lang po yung naglilimit sa sarili natin para makapagtanim. Huwag natin hayaan yung limited space na ilimitahan tayo sa pagtatanim. So maraming salamat po. Happy farming!